Good day mga katiets. Dito sa isang lugar sa Davao del Sur ay may tumawag sa amin kung pwede ba daw namin silang mapuntahan at tulungang ma-detect ang kanilang lugar. Meron na kasi silang target site dito at ilang buwan na din daw kasi nila itong hinuhukay. At ayon sa kanila, ay baka at di lang nila natamaan ang target o ang deposito dito. Nag-set kami ng schedule at amin nga itong pinuntahan. Naglalakad kami ng may kalayuan mula sa kalsada. May dinaanan pa kaming mga malaking bato at sa likod ng mga batong ito ay may mas malaki pang bato na kanila nang tinibag at kalaunay hinukay din nila ang ilalim nito. Ginamitan na nila ito ng submersible pump dahil may tubig na ang hukay na ito. At di lang basta-bastang vertical na paghukay ang kanilang ginawa, kundi ay kanila pa itong ginawang pahalang o horizontal. At medyo may kahabaan na din ang kanilang paghuhukay na horizontal. Kinailangan na nilang gamitan ng electric fan at exhaust fan dahil mainit at wala nang sapat na preskong hangin sa loob. Nang amin na ngang maisalang sa proseso ng deteksyon ang lugar na ito, gamit ang long-range locator ionic-bionic technology, na-set ko ang transmission power with a range of 400 meters radius, ay wala akong nahagilap na signal mula sa ilalim. Sinubukan kong dagdagan ang output power range up to 800 meters radius, ay wala pa rin akong nasagap na signal mula sa ilalim. Sa pagkakataong ito, ay hindi na kailangang gamitin ang deep penetrating metal detector at lalong-lalo na ang ground penetrating scanner. Dahil sa unang hakbang pa lamang sa proseso ng deteksyon ay nalaman na agad na walang laman ang area na ito. Sa sitwasyong ito mga ka-TH, kung may financiers operation dito o ang mismong nagmamayari ng lupa ang gumagastos dito, ay tiyak na may malaking halaga na rin ang kanilang naitapon dito. At ang hindi kaaya-aya ay wala kang dapat asahan sa operasyon na ito. Sa paghukay ay may prosesong teknikal at siyensya ang siyang kailangang gamitin dito. May mga factor to consider nga o mga elemento na dapat tingnan. Una ay ang background history ng lugar. Ito ba ay dating kampo ng mga sundalong Hapon sa panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig? Pangalawa, meron ba itong identifiable marking sa mga bato, puno, semento o ang mismong hugis ng bundok na tinatawag na permanent marker? Kailangan din na ma-identify ang marking kung ito'y natural sa kalikasan o gawang kamay. Pangatlo, may mga hearsay, o mga sabi-sabi na ating naririnig tungkol sa lugar na ito. Pang-apat, ito ba ay may mapa at ang mapa ba ay authentic na talagang galing sa mga sundalong Hapon nung panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig. Panglima, kinukonsidera din natin ang mga kababalaghan sa lugar at mga panaginip. Ito ay nagbibigay daan na pwedeng ang isang lugar nga ay may nakabaon na kayamanan. Pang-anim, ay kailangan na proseso ang lugar sa prosesong deteksyon gamit ang highly sophisticated scientific instrument.
tulad ng mga long-range locator, metal detector at ground-penetrating scanner na dekalidad. Sad to say, hindi po pwede yung mga conventional locators lamang. Nagawang kamay, nagawa-gawa ng mga iilan. Dagdag pa riyan, yung gawa ng karatig bansa, na ang pakay ay makakabenta lamang ng maraming detektor. Kung iyon ay ating tatangkilikin, ay tayo din ang matatamaan sa bandang huli. Pangpito ay tingnan at suriin ang lupa kung ito'y nagalaw o wala. Nagalaw o hindi. Maghukay ng bahagya upang matukoy ang kaibahan ng lupa at ikumpara sa tabi o sa gilid nito. Yan po ang mga tips katiets, at hindi po pwedeng maghukay na lang agad base sa ating paniniwala. Maraming salamat po mga katiets. Pakipindot po ang buton ng like and subscribe. Malaking bagay po ito at nang mahatid natin ang impormasyon sa mas nakararami.